Good day everyone, I am Angel Faith Hardenell and I'm with Jaslyn. So today we're going to interview her about her experience in fake news. So now let's begin. For the first question, na-experience mo na ba na maging biktima ng fake news at anong fake news iyon? Thank you. Yes, na-experience ko na. Siguro nung 18 ako nun, may narinig akong kumalat. Na fake news about sa akin is yung tungkol sa sinasabi nila nagpagluto daw ako, kaya hindi daw ako lumalabas ng bahay, ganyan. Pero ang totoo is, may maputi talaga kami, and nung bata ako, napagkakamalan akong may lahi. Kasi nga, sa puti ko, ayun, and sa side ng mama ko, and mapuputi rin kasi sila. So, ayun. Siguro, natural na puti lang ang meron ako, and hindi talaga ako nagpagluta. So, next question. Paano naka-apekto ang fake news sa'yo emotionally and psychologically? Naka-apekto sa akin ang fake news. Hindi na ako nakakalabas, or hindi na ako lumalabas ng bahay kasi iniisip ko yung ibang tao na parang kapag lalabas ako is titingnan nila yung buong pagkatao ko, and parang na-conscious ako kasi parang bawat paglabas ko is baka may masabi sila sa akin na ayun, hindi naman talaga totoo. So for the last question, ano ang mai-advise mo sa mga taong nakararanas ng fake news? Ang may advice ko sa mga nakaranas na ng fake news is huwag sila magpa-apekto. And since kilala nila yung sarili nila and alam nila na hindi totoo yun. And para sa akin is, alam ko sa sarili ko na hindi totoo yung kumalat na fake news na yun, na nagpagluto daw ako. Kaya, ayun, lagi ako nasa bahay. Pero ang totoo is talagang natural, maputi lang ako. Ayun. Basta, wag pakikinggan yung sinasabi ng iba. So, that's all. Dito na po nagtatapos ang ating interview with Jaslyn. So, maraming salamat. Good day. Thank you. Good day everyone, I am Angel Faith Hardenell and I'm with Jaslyn. So today we're going to interview her about her experience in fake news. So now let's begin. For the first question, na-experience mo na ba na maging biktima ng fake news at anong fake news iyon? Thank you. Yes, na-experience ko na. Siguro nung 18 ako nun, may narinig akong kumalat. Na fake news sa akin is yung tungkol sa sinasabi nila nagpagluto daw ako, kaya hindi daw ako lumalabas ng bahay, ganyan. Pero ang totoo is, may maputi talaga kami, and nung bata ako, napagkakamalan akong may lahi. Kasi nga, sa puti ko, ayun, and sa side ng mama ko, and mapuputi rin kasi sila. So, ayun. Siguro, natural na puti lang ang meron ako, and hindi talaga ako nagpagluta. So, next question. Paano naka-apekto ang fake news sa'yo emotionally and psychologically? Naka-apekto sa akin ang fake news. Hindi na ako nakakalabas, or hindi na ako lumalabas ng bahay kasi iniisip ko yung ibang tao na parang kapag lalabas ako is titingnan nila yung buong pagkatao ko, and parang na-conscious ako kasi parang bawat paglabas ko is baka may masabi sila sa akin na ayun, hindi naman talaga totoo. So for the last question, ano ang mai-advise mo sa mga taong nakakaranas ng fake news? Ang may advice ko sa mga nakakaranas ng fake news is siguro huwag magpa-apekto, since alam nila sa sarili nila na hindi yun totoo, and siguro lilipas din yun, kaya mali. So for the last question, ano ang mai-advise mo sa mga taong nakakaranas ng fake news? Ang may advice ko sa mga nakakaranas ng fake news is huwag sila magpa-apekto, and since kilala nila yung sarili nila and alam nila na hindi totoo yun, and para sa akin is alam ko sa sarili ko na hindi totoo yung kumalat na fake news na yun, na nagpagluto daw ako, kaya ayun, lagi ako nasa bahay. Pero ang totoo is talagang natural, maputi lang ako. Ayun. Basta wag pakikinggan yung sinasabi ng iba. So that's all. Dito na po nagtatapos ang ating interview with Jaslyn. So maraming salamat. Good day.